Sa kabila ng mga pangyayari sa nagdaang linggo, Police Brigadier General Andre Perez Dizon tuloy pa rin ang serbisyo sa PNP sa ika-62 linggo ng weekline. Noong linggo, ika-15 ng Oktubre, nagsagawa pa rin ng palagiang inspeksyon at pagpapatrolya ang masipag na game changer general ng Manila Police District. Isinabay niya rin sa araw na ito ang preparasyon para sa libreng sakay ng mga Manilenyo dahil sa fair strike ng mga motorista sa Maynila. Siniguro ding naka-standby ang lahat ng Civil Disturbance Management Team sa mga posibleng mangyayari sa araw ng Lunes. Nakipagtulungan din si Police Brigadier General Dizon sa pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ika-16 ng Oktubre, araw ng Lunes, pagkatapos ng maagang gawain sa mga lansangan ng Maynila at pag-iikot sa mga police stations and police community precincts, tinutukan ni Police Brigadier General Dizon at iba pang personal ng Manila Police District ang pagtulong sa LGU Manila sa libreng sakay na inihanda para sa mga Manilenyo. Pagkatapos na personal na ma-supervise ang nangyayaring libreng sakay sa lungsod ng Maynila, dinaluhan ni Police Brigadier General Dizon ang traditional Monday flag raising and awarding ceremonies ng National Capital Region Police Office kasabay sa seremonya ng Nationwide Multi-Sectoral Peace Assembly for Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 kung saan naroon si Attorney Jubil S. Surmieda, Regional Election Director, National Capital Region bilang guest of honor and speaker. Isa din si Police Brigadier General Dizon sa mga attendees ng command conference sa PNP National Headquarters kung saan pinangunahan ang nasabing conference ng walang iba kundi ng hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas na si Police General Benjamin C. Acorda Jr. sa Multipurpose Center, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Kinagabihan, sinikap pa rin ng ating Game Changer General ang magsagawa ng motorcycle patrol at traffic assistance. Noong Martes, ika-17 ng Oktubre, muling spot inspection and correction, pati na rin mobile at bicycle patrol ang ginawa ni Police Brigadier General Dizon kasama ng iba pang Pulis Maynila. Ito din ang araw na nagbigay kortesiya si Police Brigadier General Dizon kay Mayor Pangan at Vice Mayor Shervo ng Maynila dahil sa isinagawang reshuffling ng PNP leadership. Isang pamamaraan ito upang mabigyan ng pagkakataong maipakita ng iba ang kanilang kakayahang mamuno ng unit ng PNP para sa mga mabubuting hangarin ng ating Chief PNP at ng gobyerno sa aspetong peace and order sa buong bansa. Naging guest of honor and speaker din muna ang mabuting general sa G7 Joint Meeting of Rotary Club District 3810 na may temang Navigating the Human Security Act, Safeguarding Our Communities na ginanap sa Philippine Navy Golf Club, Fort Bonifacio, Taguig City. Noong ika-18 ng Oktubre, turnover of command ceremony sa Manila Police District. Formal na umupo ang bagong district director at maayos namang naipasa ang lahat ng mga accountabilities ni Police Brigadier General Dizon. Presiding officer sa nasabing turnover ang walang iba kundi si Police Brigadier General Jose Melencio C. Nartates Jr., ang acting regional director ng National Capital Region Police Office. Naroon din si Mayor Pangan upang masaksihan at makilala na rin ang bagong itinalagang district director ng Manila Police District. Samantala, dahil sa mga prior schedules, si Police Brigadier General Dizon pa rin ang naging guest of honor and speaker ng induction of class officers of Intelligence Basic Course for PNCO Class 2023-74 sa The Blue Lane Hotel sa Santa Cruz, Manila. Naroon din siya sa inihandang Thanksgiving dinner ng LGU Manila sa pangunguna ng kanilang napakabait na mayor na si Mayor Hani Pangan. At yan ang mga kaganapan sa nagdaang linggo. Patuloy pa rin tayong magsisilbi at magpapatuloy ang weekline ng ating Game Changer General sa PNP Retirement and Benefits Administration Service. Dedikasyon at aksyon, ito ang pundasyon ng serbisyong Dizon. Ipapadama pa rin ang pamamaraang approachable, presentable
and dependable police force.